far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark, I close my eyes, I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once, I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you, I wanna thank you for all. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Through all my years. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. So, ang ating programa po ay tuloy-tuloy na natin at nang sa gayon ma-accomplish natin ang isang kasalan at ang bago maganap ang kasalan, kailangan nating malaman kung ano yung kahalagahan ng kasalan sa Islam. So inshallah, ating tatawagin walang iba kundi si Sheikh Abu Bakar Nasil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم لإخوان المسلمين هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At sa mga kababayan naming mga Kristiyano na nandirito, magandang hapon po sa inyong lahat. At naway gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala o gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtitipong ito ay ang magdadala ng marami at malaking blessings, lalong-lalo na sa ikakasal sa araw na ito, insyaAllah. Ika nga sa ngalan ni Allah, ang napagpala ang mahabagin, ang lahat ng papuri, pasasalamat ay tanging para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pinupuri natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng lubos dahil sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya. Napapaloob doon yung lakas natin, yung talino natin, yung lahat ng mga biyaya na binigay sa atin, ari-arian, mga ganitong pagtitipon ayon sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay nabuo ang mga kabutihan na katulad ng mga ganitong okasyon. Pagpalain nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nandirito, lalo na yung lalaki at babae na kakasal ngayong oras na ito o ngayong araw na ito, insyaAllah. Narinig po natin na binigyang paksa na aking tatalakayin sa maiksing oras na ito ay ang ilan sa mga kahalagahan ng kasal o pag-aasawa ayon sa pananampalatayang Islam. Ang nikah ay yung kasal o di kaya pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay sagradong kasunduan, panlipunan sa pagitan ng lalaki at babae. Katulad ng lahat ng mga malalaking relihiyon, ang Islam ay binibigyang halaga din ang institusyon ng pag-aasawa. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Sa malapit itong kahulugan na nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, ito ba ay nabanggit sa Surat An-Nur. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hanapan ninyo ng mga mapapangasawa o kayong mga mananampalataya ang sino man na walang asawa na mga malalaya na mga kalalakihan at mga kababaihan. At ganoon din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, kabilang sa nabasa ng ating hafidh. Ika nga, kanina, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ito po nabanggit sa Surat Ar-Rum. Sa malapit itong kahulugan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa kanyang mga tanda ay ito, na lumikha siya para sa inyo mula sa inyong mga sarili ng mga kabiyak upang mapanatag kayo sa kanila. At naglagay si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ninyo ng pagmamahal at awa. Tunay na sa nabanggit na iyon ay may mga tanda para sa mga taong nag-iisip. At kabilang pa,
o bilang karagdagan na nabanggit sa Quran bilang patunay, ang Quran ay magandang inilarawan ang lalim ng ugnayang mag-asawa sa paghalintulad sa kasuutan. Inahalintulad ni Allah SWT ang pag-asawa sa kasuutan ng patalawaga sa mag-asawa. Sinabi ni Allah SWT, Qawluhu subhanahu, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Nabanggit sa Suratul Baqarah. Sa malapit nitong kahulugan, sila ay mga kababaihan, sila ay kasuutan ninyo. At kayo, mga kalalakihan, ay kasuutan nila. Subhanallah. No? Malalim ito. Ang ibig sabihin nito ay napakalalim. Ang mga kababaihan daw ay kasuutan ng mga kalalakihan. At ganon din ang kalalakihan ay kasuutan ng kababaihan. Kumbaga, sa maiksing pagpapaliwanag dito, ang kalalakihan, siyang kasuutan ng kababaihan, magtatakpan mula sa mga masasama, mula sa mga kalaswaan. Ganon din ang lalaki o ganon din ang babae. Kaya ang kasal o ang pag-asawa sa pananaw ng sa reliyong Islam, ito po ay sagrado. Karagdagan pa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binanggit ng tuwiran ang pag-aasawa na kanyang tradisyon, sunnah, kumbaga. At inihalintulad sa kalahati ng pananampalataya ng isang tao para mabuo ito. Ibig sabihin ng pag-aasawa, para siyang kalahati ng pananampalataya. So, malalim ang kahulugan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Rawahu Ibn Majah, hadithun hasan. Sa malapit itong kahulugan, sinabi ng sugo, ang pag-aasawa, sabi niya, ay bahagi ng aking pamamaraan, sunnah. At kung sino mang hindi gumawa, hindi niya ginagawa ang pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala naman siyang matibay na dahilan, tunay na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay hindi mula sa kanyang kapamaraanan. Kung sino man hindi mag-aasawa na wala naman siyang sapat na dahilan, yun ay hindi kabilang sa kapamaraanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng sugo at propeta, sila ay nakapag-asawa. At ganon din, maliban kay Propeta Isa, ika nga sa Kristo, sa pananampalatayang Islam, siya ay babalik sa mundong ito at para mag-asawa at pagkatapos babawian ng buhay. Kaya masabi sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng sugo at propeta ay may mga asawa sila. Kahit na si Hesus Kristo, ika nga, na hindi pa nakapag-asawa, dahil tinaas sa langit ni Allah subhanahu wa ta'ala, at may oras at may araw na siya bababa dito sa mundong ito para mamuhay na magkakaroon pa siya ng pamilya at siya ay babawian din ng buhay bilang tao. Dadagdagan ko ba ng ilan ng mga kahalagahan sa kasal o ng kasal, pag-aasawa? Ito po ay napakarami. Katulad ng nabanggit sa Quran, no? Napapaloob sa pag-aasawa ang pagmamahalan sa isa't isa, ang awa, ang pagtutulungan, gamot sa stress o gamot sa maraming mga magagamutan dito, no? At malulunasan sa pamamagitan ng pag-aasawa. Kumpara sa walang asawa, pasintabi lang po, mag-aasawa rin yan, insyaAllah.
Ganon din sa parte ng lalaki at babae. No? Kaya wag na nilang patatagalin pa. Mag-aasawa na sila kung kakayanin nila. No? Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malahating Quran, hindi pala sa hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Fa in lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Rawahu Muslim. Sa malapit ng kahulugan, sinabi ng sugo, o kayong mga binata. O kayong mga binata, kung mayroon na kayong kakayahan para tumustos, para magkaroon ng pamilya, mag-asawa na kayo. Katotohanan, ang benepisyo ng sa pag-asawa, aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Ito po ay magiging hadlang sa pagtingin-tingin sa mga mahuhalay o sa hindi karapat-dapat o hindi ka nais-nais. Kasi pag mayroon ka ng asawa, doon ka lang tititig sa asawa mo. No, hindi naman siguro lahat, pero kadalasan pag walang asawa. Ganon. Kasi palagi ang naghahanap kung sino. Kaya nga yung pag-asa siyang ay sakan. Kumbaga para siyang tirahan, uwian. No? Ngayon, at ganun din, magiging lunas siya. Magiging hadlang ang pag-aasawa mula sa masasilang bahagi ng katawan. No? So, kaya mag-asawa na kung mayroon ng kakayahan. Kaya lang, pag wala pang kakayahan, mag-aayuno. Kasi nandun yung pagtitiis, pagtitimpi. No? Una, o kaya ang ilan sa mga kahalagahan ng pag-asawa, pagligtas sa lipi ng sangkatauhan o pagpaparami ng sambayanang Muslim. Pangalawa, pangangalaga mula sa mga halal na bagay at pangangawon niya. Kasi pag hindi po sagradong kasal, no, hindi dumaan sa sang-ayon sa batas, ang ginagawa ng mga ibang mga kalalakihan at kababaihan, yun po ay pangangalon niya pag hindi dumaan sa sagradong kasal. Ang pag-aasawa, pagtatanggol sa babae mula sa pamamagitan ng lalaki at pagtataguyod nito sa pamamagitan ng pagkukupkop at pagtutustos. Pagpapahalaga sa mga lahi at dangal at pagbigkis ng kamag-anakan at mga mahal sa buhay. Kabilang pa, pagdadalisay sa mga ari at pagpapakasasa ng kaligayahan sa mga ipinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga naming mga kababayan na nandito, kung sino man sa inyo na wala pang asawa, no, mag-aasawa na katulad ng gaganapin ngayon na ibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming blessing o baraka at pagsamasama sila ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito hanggat sa kabilang buhay ng masagana hanggang doon na lang po paumanhin sa maiksi kong talumpati at assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Mashallah, Sheikh. Sa napakagandang paliwanag. So, atin pong nalaman kung ano yung kahalagahan ng kasal sa Islam. So, marami po tayong natutunan. So, sa mga bago pa lang, alhamdulillah, at least ngayon, inyong nalaman kahit na paunti-unti. So, sa Islam, kapag mayroong kahalagahan, siyempre dapat mayroong karapatan ng bawat isa sa babae at sa kalalakihan para malaman ng mag-asawa kung ano yung kanyang gagawin sa kanyang asawa, mapapalalaki man o babae. So inshallah, ito ay ipapaliwanag ni Sheikh Yusuf Gonzales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang hapon sa lahat-lahat ng mga kababayan namin na nandito ngayon sa kasalan. So, ang tatalakayin ko po sa panahon na ito ay tungkol sa mga karapatan ng babae at karapatan ng lalaki. Kasi marami sa mga tao, akala nila yung mga Muslim, basta na lang nagpapakasal at nagpapakasal.
na hindi nila alam o walang mga karapatan yung babae o walang karapatan yung lalaki sa bawat isa. Doon sila nagkakamali. So dapat, siyempre, para na rin malaman ng karamihan kung ano yung karapatan at ma-refresh o ma-renew ng bawat isa na mayroon ng asawa na maaaring nasagasaan niya yung karapatan ng asawa niyang lalaki at nasagasaan niya yung karapatan ng kanyang asawang babae. So ito ay bilang paalaala sa bawat isa at bilang dagdag kaalaman sa mga hindi pa nila nalalaman ang mga karapatan ng bawat isa. So ang babanggitin ko lamang ngayon ay yung mga mahahalaga. Dahil napakarami ng karapatan ng babae, ng asawang babae at ng asawang lalaki. Pero ang babanggitin natin ngayon ay yung mga pinakamahahalaga lamang. At ang pinakauna, unahin ko muna yung karapatan ng babae. Kabilang sa karapatan ng babae ay ang kayamanan. Kumbaga, hukuk al-maliyah. Ibig sabihin, mayroon siyang karapatan sa kayamanan. At ang tinutukoy natin ng kayamanan dito ay yung tinatawag na pinakauna, yung dowry. Yung dowry. Isa sa karapatan ng babae sa kanyang asawang lalaki na ibigay sa kanya yung dowry. At yun ay karapatan ng babae nga sa lalaki. At yun ay binibigay hindi bilang bayad sa babae. Akala kasi ng ibang tao na yung dowry na ibinibigay ay bilang bayad sa babae. O kumbaga parang binibili niya yung babae. Yun ay mali. Yun ay bilang palatandaan na talagang seryoso yung lalaki na mapangasawa yung babae. Kaya minsan malaki yung hinihingi na dowry. Kung talagang seryoso ka, talagang gagawa ka ng paraan para mapangasawa yung babae. Yun ay karapatan ng babae sa lalaki. Dahil maaring kung ang babae ay walang trabaho at sila ay nagbukod na ng bahay at kung sa kalagayan na yun wala pa nga silang trabaho, doon nila kukunin yung pangkain nila sa araw-araw doon sa dowry na yun. At yun ay sa babae lamang. Maliban na lamang kung ibibigay o bibigyan ng babae yung kanyang asawang lalaki. Hindi rin yun pwedeng kunin ng magulang. Yung dowry, akala ng iba, pag binigay sa babae, anak nilang babae, pwede na nilang kunin o pakialaman. Yun ay hindi pwede. Yung dowry na ibibigay sa babae, para lang yun sa babae. Hindi pwedeng kunin ng lalaki, hindi rin pwedeng kunin ng pamilya ng babae. So yun yung unang karapatan ng babae. Pangalawang karapatan niya ay yung asukna o yung tinatawag na tirahan. Kailangan bigyan ng tirahan yung babae. Kung ikaw ay mayaman, halimbawa nakasanayan na ng babae, halimbawa yung babae ay mayaman at yung lalaki ay mayaman din, kailangan mabigyan sila ng tirahan na naaayon doon sa kalagayan nila sa buhay. Hindi yung patitirahin mo lang siya sa tent o sa kubo-kubo na kung ano-ano. Hindi nababagay sa kanila. Pero kung ang kalagayan ng lalaki, halimbawa lalaki at babae, parehas silang, kumbaga, hindi naman gaanong mayaman at meron lamang silang, kaya lang naman nila kumain sa araw-araw ng 3 beses at hindi nahihigit pa ron, kung ano yung kakayanan ng lalaki, doon niya patitirahin. Halimbawa, pwede rin silang mag-rent ng bahay para mayroon lamang matuluyan. At yun ay karapatan ng babae doon sa lalaki. At ang ikatlong karapatan ay yung pagtustos. Kailangan tustusan ng lalaki yung kanyang asawang babae. Kasi sa Islam, hindi obligado sa babae na magtrabaho. Hindi obligado sa babae na magtrabaho at yun ay obligasyon ng lalaki. Ang lalaki ang magtatrabaho, maliban na lamang kung tutulong yung kanyang asawang babae sa paghahanap buhay. Ang babae sa bahay, asikasuhin yung kanyang anak, asikasuhin yung kanilang tirahan, yun yung gawain ng babae. Hindi gawain ng babae yung pagtatrabaho. At yun yung karapatan kabilang sa mga karapatan ng babae. At kabilang din sa karapatan niya, yung magandang pakikitungo. Pakitunguhan dapat ng lalaki yung kanyang asawang babae. Hindi niya ito sasaktan, hindi niya ito papaluin, hindi niya susuntukin. Hindi niya pagsasalitaan ng mga masasakit o masasama. Kaya nga, kabilang sa magandang pakikitungo,
sa pagitan ng mag-asawa kung mayroon mang nangyaring alitan. Hindi maiiwasan sa mag-asawa na magkakaroon ng alitan o hindi pagkakasunduan. So kapag nangyari man yun, kung ang isa ay nagagalit, kailangan yung isa ay cool. Kung isa ay nag-aapoy na sa galit, kailangan yung isa ay maging malamig. Kumbaga hindi niya sasabayan yung galit para hindi magkaroon ng hindi lumala yung away sa pagitan nila. So karapatan yun ng babae doon sa kanyang asawang lalaki. At kabilang pa doon, kung ang lalaki ay mayroong higit sa isang asawa, kung lang naman, di ba? Hindi natin sinasabi. Kung mayroon siyang higit sa isang asawa, obligado o karapatan ng babae na sila ay bigyan ng katarungan sa lahat-lahat. Kumbaga, sa pagsiping, sa tirahan, sa kasuotan, sa pagtustos, kailangan maging makatarungan kung siya ay mayroong higit na sa isang asawa. Pero kung isa lang naman, basta gawin niya o siya ay tustusan niya yung kanyang asawa sa kalagayan na yun. At huwag niyang, kabilang pa sa karapatan, huwag niyang sasaktan yung babae. Huwag niyang sasaktan yung babae. Minsan, yung mga lalaki pag galit na, sinasaktan nila yung kanilang asawa. Yun ay bawal. At yung isa sa mga iniutos ni Propeta Muhammad o katuruan ni Propeta Muhammad, paluin ang babae pag siya ay nakagawa ng kasalanan. Anong klaseng palo? Yung parang kukuha ka ng siwak, yung siwak na tinatawag namin parang toothbrush panglinis ng ngipin, at yun ay papalo mo ng parang lambing pa rin. Hindi siya palo na babakat yung kamay mo sa katawan ng babae. Hindi ganoon. Kumbaga, ipapakita mo lang sa babae na ikaw ay nagagalit at hindi mo nagugustuhan yung kanyang ginagawa. Ibig sabihin, yung pagpalo na yun ay bilang pagdidisiplina at hindi upang saktan yung babae. Kailangan walang makitang hindi mo siya masasaktan at talagang hindi makikitaan ng bakas ng iyong palo. At yun yung naiksing pagpapaliwanag dun sa karapatan ng babae. At marami pang karapatan. Kabilang pa pala sa karapatan, karapatan ng babae mula sa kanyang asawang lalaki na turuan niya ito ng aral sa Islam. Ibig sabihin, dapat pag-aralan ng lalaki yung relihiyong Islam, lalo na yung pinaka-basic. At ito ay ituro niya sa kanyang asawang babae. At kapag nakagawa ng hindi maganda yung kanyang asawang babae, turuan niya, disiplinahin niya, at utusan niya na gawin yung mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang naman sa mga karapatan ng lalaki, karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae na sundin siya. Ang lalaki ay dapat sundin ng kanyang asawang babae. Kapag may iniutos ang kanyang asawang lalaki, kailangan mo siyang sundin. Maliban na lamang kung ang iniutos ng asawang lalaki ay mga masasama. Halimbawa, utusan niya yung kanyang asawa na bilihan mo ako ng alak. Hindi yun pwede. Hindi pwedeng sundin ng babae yung kanyang asawang lalaki sa kalagayan na yun. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa nilikha kung ito ay pagsuway sa lumikha. Walang pagsunod sa nilikha kung ito ay pagsuway sa lumikha. So, ang bagay na yon, yung pagsunod sa asawa, obligado. Okay. At karapatan ng lalaki na siya ay sundin ng kanyang asawang babae. Pero, kailangan yun ay naayon pa rin sa batas ng Islam. At kabilang pa sa karapatan ng lalaki, huwag niyang kung ang lalaki ay sinabi niya sa kanyang asawang babae na huwag mong papapasukin sa bahay ko ang taong ito, dapat yun sundin ng kanyang asawang babae. Halimbawa, kahit na yan ay kamag-anak mo pa. Pag sinabi niya sa iyo na huwag mo siyang papapasukin sa aking tahanan, hindi mo yun pwedeng gawin. Yun sa mga babae, huwag niyong gagawin yun dahil karapatan yun ng inyong asawang lalaki. At kabilang pa sa karapatan ng asawang lalaki, kailangan magpaalam muna yung babae sa kanyang asawa kung siya ay aalis ng bahay.
Kung siya ay alis ng tahanan, karapatan yun. At yun ay nasasalungat ng karamihan. Dahil sinasabi nila, ano ba ito? Wala na akong kalayaan. May kalayaan ka. Pero gawin mo yung rules and regulation. Hindi magiging maganda yung ating pamumuhay kung hindi natin susundin yung rules and regulation. Kaya nga sa bawat lugar, ano yung may pinakamagandang pamamalakad, yung mga taong sinusunod nila yung mga rules and regulation. Katulad na lang ngayon sa Singapore, napakaganda ng pamumuhay nila doon kasi talagang sinusunod nila yung rules and regulation ng bansa. So tayo, bilang mga tao, binigyan tayo ng rules and regulation ng ating Panginoon at dapat natin yung sundin para maging maganda yung ating pamumuhay. At kailangan din payagan o pumayag yung babae sa kagustuhan ng kanyang asawang lalaki na sila ay magsiping. Okay. Kailangan yun, karapatan yun ng lalaki sa kanyang asawang babae. Kapag sinabi ng asawang lalaki, magsiping tayo ngayon at hindi siya pumayag, sa kalagayan na yun, nasuway niya ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi sa ibang hadith na la'anathul malaika hatta tusbih. Siya ay susumpain ng mga anghel hanggang sa mag-umaga. So, napaka-tindi ng karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae. At kabilang na rin doon ay yung tinatawag na mabuti ring pakikitungo. Mabuting pakikitungo, ibig sabihin, yung karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae na siya ay kumbaga magbigay ng serbisyo o kung sa bahay, ihanda niya yung mga pangailangan ng kanyang asawa, magluto para sa kanyang asawa, kung wala silang katulong, siyempre. So sa kalagayan na yun, kabilang yun sa mga karapatan ng lalaki sa kanyang asawang babae. At yun yung ilan sa mga mahahalaga na mga karapatan sa pagitan ng asawang lalaki at ng asawang babae. At hanggang dito na lamang po, naway nakakuha tayo ng aral doon sa aking mga nasabi. At kung ano man yung aking nasabing tama at yun ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung mayroon man ako nasabing pagkakamali, yun ay nanggaling sa akin at nanggaling kay Satanas. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi at magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ang papuri, pasasalamat na ukol lamang kay Allah. Ang pagpapala, kapayapaan, mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kamag-anak, kanyang mga kasamahan at mapasa lahat ng mga taong sumunod sa kanyang matuwid na aral hanggang sa araw ng paghuhukom. Magandang hapon sa atin lahat. So, ang pagsagtatalakay natin yung patungkol sa kondisyon ng kasal. Ang kondisyon ng kasal ito ay nabubuo sa 5 bagay. Una, yung tinatawag sa wikang Arabic, ta'yin kullu zawjain. Kullu min zawjain. Kailangan yung ikakasal na babae o kaya yung lalaki natutukoy yung sino sa mga magkakapatid. Yung rida kullu min zawjain bil akhar, nagugustuhan o kaya nalulugod yung bawat doon sa dalawang ikakasal yung kanyang papakasalan. Hindi pwede pilitin yung isa sa kanilang dalawa. Kailangan, halimbawa yung babae, kailangan hindi siya pinipilit. Mayroong hadis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang hadis na ito ay naulat ni Imam Bukhari at saka Imam Muslim. Ang sabi niya, la tungkahul aymu hatta tasta'mur. Hindi pwede ikakasal hatta tasta'mir. Hindi pwede ikakasal yung babaeng walang asawa na nakaranas ng kasal. Halimbawa, hiwalay sa asawa kaya byuda siya. Hanggang hindi hihingihan siya ng kailang mag-utos siya. Ang palatandaan na kung saan siya ay pumayag na kapag siya ay nanahimik na hindi siya nagsalita, kapag mayroong taong magpapakasal sa kanya, so nangahulugan pumayag na yung babae na yun. So yun ang pangalawa. Pangatlo, al-wilaya fin nikah. Kailangan
sa yung ikakasal na babae, nandun na yung tinatawag na wali. Ang wali na yun, siyang tatayo na kung saan yung katulad yung kanyang tatay, kapag walang yung tatay, yung lolo, kung walang yung lolo, so pwede yung kapatid, so yun sila yung tatayo bilang wali. So yun ang pangatlo. Mayroong hadis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Hindi maging ganap o kaya hindi maging tama ang kasal hanggang hindi mangyari na kung saan mayroong wali. Yung khulu min az-zawjaini min al-mawani allati tamna'u min az-zawaj. Kailangan walang mga bagay na magiging hadlang sa kasal na gaganapin sa mga dahilan na kung saan ito ay hindi pwede ikakasal yung tao kapag nandyan yung mga bagay na yan. Tulad na sila ay kumbaga mag-anak, magtitiyahin o kaya yung magkapatid kahit sa pamagitan ng pagsususo o kaya sa pamagitan ng yung musahara. Halimbawa, napangasawa ng lalaki yung isang babae tapos hindi pwede niya pakasalan yung kapatid ng babae o kaya yung tiyahin ng naging asawa niya. So ganun. O kaya yung biyanan niya. So gayon din, magkaibang relihiyon. Ang lalaki, non-Muslim, ang babae, Muslima. So hindi rin pwede ikakasal yung mga ganung bagay. Kaya itong 5 bagay na nabanggit natin, ito yung kabuuan ng tinatawag na kondisyon na sa kasal sa pananampalatang Islam. Kapag wala itong 5 bagay na nabanggit natin, so nangahulugan yung kasal ay hindi tama, hindi naging tama ayon sa patakaran batas ng pananampalatang Islam. So hanggang dito na lang yung masasabi natin patungkol doon sa kondisyon ng kasal. So ibabalik ko sa MC yung mic. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. So ikaw na lang. Itatagal mo. Hindi, diretso na. So siguro magano tayo? So alam mo na yung sasagot mo, yung Arabic. Yeah, okay. Harold Lagrada, zawajtuka muliyati Rifa Amin ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah. Sige, sagutin. Kabilto sa wajaha. Ulitin ko. Tinatanggap ko po Harold Lagrada, ikinakasal ko sa iyo si Rifa Amin bilang ako ang tumatayong wali niya sa araw na ito sa batas na itinakda ni Allah at sa kapamaraanan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinatanggap ko po ang pagkasalo sa amin kay Rifa Amin bilang ikaw ang wali. Ulitin ko. Last. Harold Lagrada, ikinakasal kita kay Rifa Amin bilang ako ang kanyang wali sa batas na itinakda ni Allah at sa kapamaraanan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sige. Tinatanggap ko po ang pagkasalo sa amin kay Rifa Amin bilang ikaw ang wali. Okay. Sabi mo ngayon, sabi mo magkasawa na. So barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
ayon sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang ipanalangin yung dalawang ikinasal. So ngayon naganap na yung kasal, yung mag-aasawa, ikaw at saka yung naging asawa mong kapatid ni Sheikh Said, si Rifa. Amin. So kami ay nanalangin na naway pagpapalain kayo nawa ni Allah, mag-asawa at inyong pagsasama ay magsasama kayo sa mga mabubuting kalagayan dito sa mundo hanggang doon sa kabilang buhay. So kabilang yun sa mga sunnah pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinanalangin sa bagong kasal, yung barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ang pinakaminimum kapag narinig natin yung ganong mga panalangin, sasabihin natin amin. Tugunin mo ya Allah yung mga panalangin na yaon. So doon na tayo. So inshallah po, kukunin ng lalaki ang kanyang bride. Inshallah. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa lahat ng mga pinagpipitagan natin panauhin sa araw na ito, magandang hapon po sa ating lahat. Naway ang pagpapala at biyaya ay mapasa atin, at lalo't higit mapasa bagong kasal sa araw na ito. Naway ang bawat isa ay nakasaksi ng tuwiran sa kasalang ito. At isa ito sa mga matagal ko nang hinihintay na mangyari, na kung saan ang isa sa mga kapatid ko ay maikasal o dumating din sa tinatawag na hangganan na siya ay maikasal o kaya makahanap ng kaparis niya upang mapasa kanya ika nga ang apat na bagay. Alam niyo po, sa lahat ng mga nandirito ngayon, sa mga kababayan namin na mga hindi Muslim, sa Islam po ay napakahalaga ng tinatawag na kasalan. Kaya nagpapasalamat po ako una sa ating tagapaglikha, at gayon din po nagpapasalamat tayo sa kanyang napangasawang lalaki, na kung saan isa siya sa pinili na maging kabiyak ni Harold Lagrada at makasama habang buhay sa daigdig na ito. At inaasam natin na sana ang pagsasama nila hindi lamang sa daigdig na ito, datapwat hanggang sa kabilang buhay. Tunay po ang pag-aasawa, ang pagsasama, ito ay kalikasan na talaga ng pagkalikha sa atin. Kaya tayo nag-aasawa, kaya tayo naghahanap ng kaparis
bilang mga tao dahil gusto natin matupad sa ating buhay na masasabi na napasa atin talaga ang tunay na kalikasan ng pagkalikha sa atin ng ating tagapaglikha na tinatawag nating Pitra. Ibig sabihin, tayo ay nilikha ng Diyos na mayroong kaparis. Kaya ang bawat lalaki at babae, kapag sila ay umabot na sa 8 gulang, hanapin nila ang tamang kaparis para sa kanila, para maipagtibay nila sa harapan ng tagapaglikha na sila talaga ay may tinatawag na kalikasan ng Diyos, kalikasang pagkalikha sa kanila ng Diyos. So pangalawa, kung bakit pinupuri natin ang kasalang nangyari, dahil sa kasalang ito natupad ng dalawang ikinasal ang tinatawag na natupad nila yung tinatawag na kaparaanan ng buhay, yung sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil sa pag-aasawa nila, dahil sa pag-iisang dibdib nila, natupad nila ang kaparaanan na kung saan ipinapatupad ng bawat mananampalataya sa kanilang buhay, na kung saan sila ay magkaroon ng kaparis dito sa daigdig hanggang sa kabilang buhay. At ang kaparis na yaon ay dapat maituturing sagrado sa harapan ng ating tagapaglikha. Hindi dapat nagsasama ang babae o ang lalaki na sila ay hindi kinakasal, dahil ang kasalan napakahalaga sa isang babae at napakahalaga rin sa isang lalaki, dahil ito ay magdadala sa kanila ng katagumpayan. Hindi lamang dito sa daigdig, datapwat hanggang sa kabilang buhay ay magdadala sa kanila sa katagumpayan. Muli po, binabati ko yung kapatid kong babae. Sana sa inyong pagsasama, bibigyan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng supling upang naman sa mga hinaharap ninyo, meron din kayong aalagaan. Tulad ng nakikita ninyo, yung ibang mga tao may inaalagaan dahil meron silang anak, at hinahangad natin na sana magkaroon din kayo ng mga supling na inyong aalagaan hanggang sa inyong pagtanda o hanggang sa dumating na tayo ay pumanaw, na sana mayroon tayong maiiwan na ating mga anak dito sa lupa. At sana rin sa inyong pagsasama, kayo ay magmahalan ng lubusan. At lagian kayong magtulungan, mag-usap sa bawat bagay na ikakabuti ng inyong pagsasama. At iwasan ninyo ang mga bagay na kung saan magdadala sa inyo sa mga bagay na kung saan hindi kayo magkakaintindihan. Dahil ang pinakamainam na pagsasama, yung nagkakaunawaan, nagkakabukluran ng higit ang bawat isa na ikinasal sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya inahangad namin at hinahangad ko sa aking sarili na sana magsama kayo ng mapayapa at may puno ng pagmamahalan, nagtutulungan habang kayo ay mag-asawa o habang kayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Doon sa aking kapatid, tunay matagal na po inaasam ko na kung saan na ikaw ay makahanap ng iyong kapartner. Alhamdulillah, nangyari na po ito ngayon. At ganun din doon sa lalaki, nagpapasalamat ako dahil sa ikaw nga yung pinalad. Dahil sa dami-dami ng sumubok, at hindi nagtagumpay, ikaw pala yung nagtagumpay sa kanya, dahil medyo naging pihikan din siya dati. So hindi naging basta-basta yung naging kapalaran ng iba, dahil hindi siya basta-bastang lapitan. Kaya congrats sa iyo, dahil ikaw ang isa sa mga pinalad. Dahil akala ko mula noon, inaakala ko nasa 90% na, sabi ko hindi ka makakahanap pag ganyan. Pag ganyan, lagi may hinahanap kang qualification sa isang lalaki, hindi ka na makakahanap. Ayun pala, merong nakatago. Ikaw lang pala yun. Ikaw lang pala yung itinakda para sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sana
sa inyong pagsasama. Pagpalain kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagyabungin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pagsasama, at naway mahanap ninyo ang tamang hanap buhay sa inyong dalawa upang mas lalo ninyong magampanan ng inyong pagsasama dito sa daigdig hanggang sa kabilang buhay. At muli, pagbati po sa inyong dalawa na sana kung paano ipinakita ninyo na kayo ay magsasama sa harapan namin ng habang buhay, ika nga pagpamahalan, sana ganun hanggang sa pagkatapos ng kasalan. Nais namin makita sa iyo na sana mahalin mo yung kapatid namin. Gayon din naman, pinapayo ko sa aking kapatid na sana mahalin kanya at alagaan kanya, mag-aarugaan ang bawat isa sa inyo. Waba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo nararamdaman. Kung di mo alam, pusan, dawa palagay pag di ka namamasdan. O bakit di lang at laging sa'king pagtulong, laging alaala ka. Nais makapiling, nais makayakap sa tuwa. Nandang sa'yo, ang puso ko ito'y natutong magmahal. Sadya bang ganyan, salang pagiging naradara may pagkaingatan. Wag paglaruan dahil sandang umibig. Ang napili ay ikaw. Wag sana sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag bang aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y nagpaluluhan, ang pagsama ko dinggin, na tunay mahal ka sa akin. Nandahil sa'yo, ang puso ko ito'y natutong magmahal. Sadya bang ganyan, salang pagiging naradara may pagkaingatan. Huwag paglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat
lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa'kin. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa'kin. Tunay na tunay, mahal ka sa'kin. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga pamilya ni Kapatid Ripa at sa mga kapamilya ni Kapatid Roy. No? Bilang kapamilya ni Sis Ripa at ni Brad Roy for more than 2 decades, kasama po ang may-ari ng Bulwagan Prinsesa, si Miss Farah Torres at si Niel at saka si Miss Mika. Buong hugod namin po na kinakongratulate ang aming kapamilya. No? At ngayon hindi lang kapamilya, lahat-lahat na lang na klaseng kamag-anak. Nandito, kahit hindi man kami sa dugo, pero ang relasyon po namin sa dalawang ito ay habang buhay po kami. No? So through thick and thin, alam po namin ang kanilang life and love story. Kaya nagpapasalamat tayo kay Allah, kay Lord, na sa pagkataong ito ay natupad. No? Hindi lang panaginip ni Kapatid Ripa, panaginip rin natin lahat. No? At ni Kapatid Roy, alam na alam natin ang journey ng kanilang personal life. Witness po kami yan, pero through thick and thin, napatunayan po nila na love conquers all. So, sabay natin sa dasal palagi sa kanila ang success ng kanilang pagsasamahan sa pamilya ni Brad Roy, sa pamilya ni Sis Ripa, na maging successful po kasi si Miss Ripa ay hindi lang sarili nila ang kanyang iniisip. Siya po talaga ay, hindi ko alam kung malista na siya sa philanthropist. Grabe talaga ang ano niya sa komunidad, hindi lang po sa pamilya niya. Kaya, hindi naman huli ang desisyon na maarating niya itong success ng kanyang love life. Pero sa ngayon, palakpakan po natin ang success ng event na ito at sa future. With you, two of you, our heartfelt prayers and thanks. Hope, love each other eternally. Very thankful first kasi finally naiyak na ako. Thanks gang kasi tawag po naman is gang para na kami magkapatid sa Manila, si Kuya. Thank you. I'm not expecting na wedding talaga yung pupuntahan ko kasi sabi ko sa kanya, gang, I will be there sa birthday mo on March 23. Sabi niya, yes. Sabi niya, I confirm my schedule kasi busy din po siya sa government, which is currently nag-serve siya sa DAR right now. Tapos, sabi niya, nag-chat siya sa akin bigla, kaya mo pumunta rito ng March 8? Sabi ko, sige na nga, punta na nga ako. Tapos, wala siyang mention na wedding pala niya. Kaya, nung nasa airport ako, nag-send siya sa akin ng message na, ayun, kasal pala niya. So, congratulations, gang, Kuya Roy. This is it. This is your moment. Pinag-pray natin lahat yan. Alam namin yung journey, yung sabi nga ni Ma'am, yung nakwento ni Ma'am Para na since yung parents na ganun din po yung nangyari sa akin since nawala yung parents ko, si Rip, si Gang, si Kuya Roy, nandyan sa likod ko, laging nakaalalay.
hindi lang magkaibigan yung turingan namin kasi daig pa namin yung magkapatid, parang silang dalawa po yung umalalay sa akin nung during my depression and stress, si Kuya at si Rips, sila yung nagsilbing father and mother ko. So very thankful talaga kasi distance is not matter of our friendship. So bis gang Kuya Roy. Magandang gabi sa lahat. Si Alan, si Sir Alan po yan, hindi si Kernel. Magandang gabi po sa lahat. Masaya. Tapos na rin ang wedding ni Boss Roy at ni Madam Ripa. Tatago ako, hindi niyo makita. Pero kita ko kayo dyan. Magpapasalamat tayo sa mag-asawa. They are napakabait ng mag-asawang ito, kaya support kami sa kanila. At munti kami pinaiyak ni Ma'am Ripa. Maraming salamat sa Panginoon na bless kami sa mag-asawang ito. At ang dalangin natin sa kanila, mag-succeed sila sa kanilang buhay. At lagi silang masaya. Yun lang po. Maraming salamat. Kuya, ate, congratulations po. Sa 7 years na naging magkakilala tayo at magkakaibigan, super blessed kami na nakilala namin kayo mag-asawa. Kaya ngayon po sa pag-iisang dibdib nyo, talagang sobrang masaya po kaming dalawa ni Mike. Dahil, paano ba? Parang in-away na rin tayo na. Yun lang po. Ate, congratulations. Kuya, Ate Rips, congrats po. At least natupad na po yung pangarap yung dalawa. At alam ko po sa pagkakakilala po namin sa iyo ng 7 taon na matagal nyo ng pangarap ang magkaroon ng selebrasyon ang pagmamahalan nyo. Kaya kami ng mga kaibigan nyo galing po sa law school ay nagagalak at natutuwa sa araw na ito. At nagpapasalamat din po kami sa inyo kasi kayong dalawa ay few of the people na kilala po namin mga hard workers sa mga profession or mga ginagawa nyo sa buhay, especially when it comes to agriculture and public service. So, Ate Rips, Kuya Roy, good luck to your new life as husband and wife, and we hope na magkakaroon kayo ng mga junior at junior nyo. Sunday bride and brother natin. Okay, good evening everyone, and so especially sa family at the Rips and Kuya Roy. So thank you for inviting us in behalf of our law school friends and classmates. So congratulations sa inyo dalawa. Sabi nga diba, the world has reasons of its own, which reason is not wrong. But tonight, you've proven that, and your marriage is a true manifestation and will be forever sa inyong dalawa. Dahil nag-wait si Rick at Rick for many years. So at least tonight, we are being witnesses na kanilang pag-iisang dibdib. So bilang tayo, though hindi naman ako parang tao, wala rin ako partner in life, JC. So magbibigay pa rin ako ng payo sa inyo. Okay? So una, in order para maging strong ang relationship ninyong dalawa, put God first in everything you do. Put Allah in everything na gagawin ninyo. Second, kung meron kayong magkaroon kayo ng time sa bawat isa sa inyo. Hindi pwedeng sabihin ni Kuya Roy na busy siya sa farm niya, si Ate Lipa naman sa negosyo niya. So dapat meron tayong time na ilalaan sa bawat isa. And third, kung meron kayong argument sa bawat isa, you have to resolve it immediately or within the day at hindi na natin ipagpapabukas pa. We know this couple kasi during the times na nandoon kami sa law school, sila yung sandigan namin.
especially si Ate Ripa, very generous, at si Kuya Roy sa kanilang mga blessings sa amin. So, doon kami kumakain, everything, lahat ng mga kailangan namin nandoon sa kanila. So, we are very privileged and happy na naging part kami ng wedding na ito. And lastly, magmahalan kayong dalawa kung paano niyo pinakita sa amin yung pagmamahal niyo noon, naway maging strong pa at maging mabunga pa at maraming blessings na dumarating sa inyo. We can't wait for the future sons or daughters sa inyong dalawa. So congratulations again and mahal namin kayo. Okay, magandang gabi sa lahat ng naririto, lalong-lalo sa pamilya ni Kuya Roy at ni Ate Ripa at sa mga bisita na naririto. Sa dalawang mag-asawa na to, wala akong masabi. Kilala nila ako and din nakilala ko rin sila. Nagpapasalamat ako kasi naimbitahan din kami na pumunta dito at hindi nakalimutan tulad ng hindi rin namin pagkalimot sa kanila. Ate Reps, Kuya Roy, maraming salamat nung mga time na estudyante pa lang kami. Lagi nyo kaming gina-guidance and then lalong-lalo ako nung lumipat na ako sa Maynila, parang sila yung naging ate at kuya ko doon. Kahit hanggang ngayon, pag may mga problems or anong mga kailangan, madali silang lapitan. And then nakita ko rin yung pagtulong nila sa iba, inuna nila yun kaysa sa sarili nila. Masaya ako na nangyari yung kasalan na to at ito yung laging hinahangad din ninyo dati. Maraming salamat po. Hindi naman. Kakanta siya. Hindi. Congrats pala kay Ate Ripa at kay Kuya Harold. Sa wakas, naitali na. Hindi. Wala sa unahan. Naiyak journey ako. natin. Kami yan. Iyak na yan. Kahit ano. Kahit ano. Oo, pwede ka naman umiyak daw sa iyak. Hindi ako naiiyak eh. Basta congrats kay Ate Ripa at saka kay Kuya Harold. Sana bukas may baby na agad. Triplets agad ha. May alagaan ka. Di ba? Sige, congrats na lang. Magandang gabi. Kami yung barkada ni Roy, simula bata hanggang ngayon. Ito, ilan nga lang kami. So, pare, Ripa, happy na kayo ha? Natuloy na. Pati panahon, muntik pang buti na lang. Enjoy kayo ha? At happy family sana. Bilisan nyo. 42 years old na pa eh. Okay, ganun lang. Ripa, alam mo na. Kahit sabihin ko, lagi silang galit sa akin. Lagi ko pa rin po sa mga lapitan kasi mabait po sila para sa akin at kay Kuya. At natuwa na po ito sa kanilang nagtatrabaho at nag-alis sa Brooks. Hanggang ngayon sila tawag po ko na lang nagbuhalan. Ang tibay, hindi talaga na nabapalad po. Di ba? Kung sana tulad natin sila, dalawa, kumbaga, parang sila pinagtagpo ng taghan. Di ba? Ang saya. At Ripa, maraming salamat po sa pagtanggap mo sa akin dyan sa mo. Kahit minsan pasaya ka, pero maraming salamat po maging... Pero yun lang po, maraming salamat. Mabait po sa Ripa. Hindi siya Okay. Maraming salamat po, Chapusit. Hindi ko alam sasabihin.
Kulang daw. Tapos na. Auntie. Salamat. Salamat at congrats sa Ayusin mo, kuya. Daw marunong sa Okay, sige. Auntie, Pak Roy, congrats sa inyong dalawa at sana wala ako. Masanay ka, practice ka na. Congrats sa inyong dalawa. Yun na lang, hindi ko na talaga Sa wakas, kinasal na rin sila kasi mula bata pa lang ako, kilala ko na yun si Tito Roy. Hanggang ngayon, congrats sa kanilang dalawa at finally, sila na, kasal na sila. Yun lang, congrats. Salamat. Pakinggan po natin ang ating groom sa kanyang isang mensahe para sa ating lahat at higit lahat sa kanyang may bahay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Papasalamat muna ako sa kay Allah nabigyan po tayo ng magandang panahon na may konting blessing sa mga oras na ating ng okasyon natin na ganito. Maraming po salamat sa mga umutan po sa side po ni aking asawa si Beba, sa family mo po, una-una. And then sa mga kamag-anak mo po, mga kaibigan niya, dahil sa Auntie Manot, sa mga kaibigan mo po na London, and then sa mga kasama sa loob, sa school, and then sa mga member po ng nag-conduct po ng kasama to sa pangunguna po ng Human Development. Maraming salamat po sa iyo. And then, thank you very much po sa lahat at good evening po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat. Salamat kay Allah at nangyari ito. Salamat sa family ko. Salamat sa family ko na natanggap rin. Sa pamilya ni Roy, sa mga kaibigan ko na nandito. Sa inyong lahat, marami pong salamat. Mag-enjoy po tayo. Maraming salamat sa pagpunta nyo sa mahalagang okasyon sa buhay namin. Mula ngayon hanggang sa susunod na kabanata ng buhay namin. Sana gabayan kami ni Allah. Kayo rin bilang magulang, bilang kapatid, kapamilya. Sana nandyan kayo palagi. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat. Sa mga kaibigan ko na nandun sa malayo, maraming salamat. Sa mga kaibigan ni Harold, maraming salamat. Deep in my heart